Gigil na gigil ito si Rizal Tiveros na ipatawag si pastor. Pagdating doon, wala naman siya nagawa kay pastor. Kasimple-simple. Sinampal din siya ni pastor ng katotohanan. Kung ano man yung kanilang akusasyon, magsampa sila ng kaso, haharapin ko yon sa tamang forum, hindi dito. Correct. Kasi ito ay hindi tamang forum. Correct. At saka tama yung ginawa sabi ko na to, tama yung ginawa nila pastor na hindi na nagsalita, no? Kasi wala pag nagsalita ka at hindi nila nagugustuhan yung mga sasabihin nila pastor, ikakat ka rin. Hindi mo rin may papaliwanag yung gusto mong sabihin. Kasi ganun nga ang gustong mangyari ni Rizal Tiveros. Pero hindi niya yung nagawa kay PRRD. Dahil hindi hahayaan ni PRRD na bastusin siya. Diba? Una pa lang paumpisa pa lang yung hearing, sabi ko na nga paglalaroan lang kayo niyan ni PRRD. Di ba nagkatotoo, pinaglaruan lang si Rizal Tiveros ni PRRD pati si De Lima. Pero kung napansin ko, ginagalang din niya sila Jingo Estrada, sila Coco Pimentel, at yung mga ibang senador doon na ginagalang siya. Ganun lang naman yan Pag nirespeto ka, nirespeto mo ko, irerespeto rin kita. Ganun ang pamantayan ni PRRD. Pero pag binastos mo si PRRD, higit pa sa kabastusan ang gagawin sa'yo dyan. Ang plano kasi nila dyan kay PRRD tsaka kay Pastor is makakuha sila ng butas para yun yung atakihin nila. Yun. Kasi may kasabihan nga tayo, maliit man yung butas na yan, lumalaki yan. Kaya ginagawa nila, pilit nilang binubutasan yung dalawa, kaso wala silang makita nasusupal-pal lang sila lalo Hindi nila masampahan ng kaso talaga si PRRD. Kasi nga, pag sinampahan mo ng kaso si PRRD, lalo na pag nasa korte na, hindi nyo na pwedeng pag-usapan yung kaso na yun. Kasi yung sub judice rule. So, wala na. Hindi mo na siya mababash. Hindi mo na siya mababastos. Kasi yun lang naman ang nakikita nilang parang pwede nilang ipukol at ipandumi kay PRD. Alam din naman kasi nila na kapag ginawa nila yun, nagsampa ka ng kaso, sobrang bagal talaga ng sistema ng ng hustisya dito sa atin. Tatagal yan hanggang sa wala na ring mangyayari diyan. Kaya alam nila yun, alam ng mga alam ng mga detractors ni PRD yan. Kaya instead mag-file ng kaso, binabanatan na lang nila si PRRD. Alam nyo ba na si Pastor Apollo Kibuloy, merong solusyon dyan sa mabagal na hustisya ng bayan natin. Nakita Master Judea. Okay, so wala nang dahilan para hindi bumilis ang usad ng hustisya sa bansa dahil sa isang panukalang batas na isusulong ng isang 2025 senatorial si MJ Mondejar sa report. Ngayon pa lang ay naglalatag na ng solusyon kontra korupsyon ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa ang butihing pastor sa mga senatorial sa 2025 midterm elections. Bahagi ng kanyang platform of government ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas kontra korupsyon. Diyan kilala ang KOJC sa Zero Corruption Policy, bagay na nais dalhin ni Pastor Apollo sa gobyerno. Kabilang sa solusyon kontra korupsyon na kanyang isusulong ay taasan ang sahod ng mga taga-hudikatura. Kasama na dyan ang mga taga-Supreme Court hanggang sa pinakamababang korte ng Pilipinas. May umiiral ng batas para dyan, subalit isusulong ni Pastor Apollo ang amyenda na 30% salary increase. Kung bakit? Para palakasin ang independence ng bawat maestrado, pati RTC at MTC judges. Para kay Attorney Trixie Cruz Angeles, dating press secretary ng kasalukuyang administrasyon, maganda ang layunin ng panukala. Well, maganda actually yan kasi isa dun sa sa ongoing concern ng ating hudikatura ay syempre yung quality of life na mabibigay natin sa ating mga maestrado at mga huwes. So it's always a continuing concern. Pero ang in charge dyan ay ang Korte Suprema. Maaari rin naman of course magpasa ng panukalang batas tungkol dito. Dahil nga isang continuing concern, hiling rin ni Cruz Angeles na maging proactive din ang proposed wage hike batay sa kasalukuyang economic condition ng bansa. Pero hindi dapat tumigil sa isang pag-increase, Dapat sliding increase yan. Ibig sabihin, pag nagbago, after so many years, i-reassess para mataasan uli yung kanilang sweldo and it keeps up with the times. Noong 2023, mahigit 50,000 na kaso ang naisampa sa Pilipinas na may kinalaman sa mga kababaihan at kabataan. Hindi pa kasama ang ibang mga karumaldumal na kaso. Actually, ang tingin ko nga ang mga maestrado natin at ang mga huwes, they're really not paid enough. Considering ang taas ng kailangan nilang pag-aralan,
Kailangan tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Hindi biro yung trabaho kasi minsan libo-libo ang kaso sa isang sala at kadalasan namimiligro din ang buhay nila. Asahan ang iba pang mga panukala kontra korupsyon ng butihing pastor sa hangarin na ipakita na hindi imposible ang zero corruption sa gobyerno. Kailangan lamang ng full transparency sa lahat ng government transactions at tapat na liderato. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SB9 News. Katulad ng ginawa mga partners ni PRD sa ating mga kapulisan para hindi na mangurakot, hindi na ma-involve sa mga petty crimes, hindi na ma-involve sa mga kotongan. Yung mga pulis, ang ginawa niya, itinaas niya yung antas ng pamumuhay. Correct. Nagtrabaho na maayos yung mga pulis. Nabawasan yung mga Oo, yung war on drugs naging effective. Ngayon, dito kay Pastor, si Pastor kasi naging biktima siya nung kasi lahat tayo mayroong parang karapatan for speedy trial. Yung kung ikaw may kaso, dapat mabilis. Meron siyang mga kaso sa Davao na na-dismiss na, tapos 4 na taon na nabinbin yung motion noong kasi na-dismiss na nga, so may motion. 4 na taon na binbin yun, and then binuhay, dinagdagan pa. Kaya ito na yung nangyari na mga kaso niya ngayon. So, kung ano lang sana, kung nag-adhere lang sana ang korte doon sa speedy trial na yon, yung karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy to speedy trial, sana hindi na tayo umabot sa ganito. Sana noon pa, naayos na itong na-hearing na itong mga kaso na ito, o baka na-dismiss ulit itong uli. Kasi yun ang problema natin sa bayan natin, sobrang bagal dahil sobrang dami talaga ng mga kaso sa piskalya, sa mga RTC, sobrang dami. Ang problema ngayon, dahil sa sobrang dami, tapos hindi naman enough yung kanilang kinikita or sweldo, tinatamad na yun. Medyo yun. So yun ang nakikita natin dito, medyo tinatamad. Kaya dahil dyan, si Pastor Apollo Kibuloy, may panukala, mantakin mo hindi pa nananalo to. dami na agad. Hindi pa nananalo si Pastor Kibuloy, meron na siyang naisip na pwedeng ipasang batas para yung ating mga huwes, judges sa buong Pilipinas, magkaroon ng competitive na salary, di ba? Kasi dito sa Pilipinas kasi, isa yan sa tingin natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit napakatagal umusad ng kaso dito. Kasi katulad na sinabi ni Boss Dada, korupsyon. Oo, korupsyon. Patong-patong ang kaso. Ikaw ba naman, ganito lang sinusweldo ko, tapos mag-overtime ka na mag-overtime. At isa pa, mababa ang sweldo ng ating mga huwes dito sa Pilipinas, kaya siguro yung iba na nangungurap, nasisilaw sa pera, magrinto ka na po tayo dito. Ano ba pinambibili nila sa mga korap sa gobyerno? Posisyon. Ang pinambibili nila, pera. So, kailangan i-compensate mo itong mga importanteng mga tao sa lipunan natin para hindi na sila maghangad ng mas marami pang pera. Correct. Para hindi na sila makapangurakot. Kaya nga dyan natin may kita at nag-umpisa yung kasabihan na ang hustisya ay para lang sa mayaman. Dahil may mga iilan na mga katulad niyan na talagang nadadala sa pera. Kasi siyempre, ikaw ba naman, yung magtatrabaho ka ng buong isang taon, tapos yung pera na ino-offer sa'yo, pang isang buwan lang, edi doon ka na. Para lang may idea, yung ating mga kababayan, ang sweldo po ng Supreme Court Chief Justice ay 120,000 per month. Mas malaki pa yung sinisweldo ng nasa BSP, yung nasa Millions yun. yung nasa GSIS, Lintik, ang mga sweldo ng mga matataas na posisyon dyan. Yung Associate Justices, 100,000 a month. Yung Court of Appeal Justices, 90,000. RTC Judges, 70,000. 60,000 sa mga MTC o MTC judges. Ito maganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko nga alam, nasaan ba talaga to si Pastor? Paano may access siya dito sa... Baka nasa library. Kasi alam ko, bawal ang cellphone sa loob Hindi baka nasa library ito Pero kaya nga paano niya nalaman na merong existing na batas at aamyendahan niya yun? Ito ang maganda kasi marami mga politiko na nangangako lang. Pangako ko, ibababa kong presyo ng bigas, 20 pesos. Tanungin mo paano mo gagawin yun? Wala. Pag-uusapan namin. Pag-uusapan namin. Pangako na poverty alleviation,
mawala na yung mga mahihirap sa Pilipinas. Paano natin gagawin yon? Pag-usapan natin. Pag-uusapan namin. Pag-aralan natin. Pag-aralan namin. Si Pero si Pastor Pastor Apollo ay Kibuloy. nakalatag na. Ano pa to? Isolated pa to. Isolated pa. Naka-isolate pa to. Alam Meron nyo- siyang proposed amendments, meron siyang overview, meron siyang scope, manner of implementation. Nandyan na lahat eh. Oh. Kompleto sa Ricardo. Pag tinanong mo siya tungkol dito, alam niya kung paano niya susolusyonan. Alam niya kung paano niya gagawin. Alam niya kung saan kukunin. Correct. Yung pondong gagamitin para dito. At alam na, si Pastor Apollo Kibuloy, tulad ng sinasabi natin, na may resibo na, magpapakita pa ng mas maraming resibo. Ito, hindi ko nga alam kung bakit naiisip ni Pastor Apollo Kibuloy ito at hindi naiisip ng iba ng mga senador natin o naglilingkod sa ating bayan. Pero ito actually, Boss Dada, nakita na natin yan. Napakarami na gustong ipasambatas ni Pastor Kibuloy. Nasa 50 na ata ito eh. 47 yung huli 47, kong pagkakaalam eh. Tagal na niya doon sa loob. Pero alam mo, marami siyang makakalaban dyan. Oo. Kasi ayaw nila yan. Kasi gusto nila corrupt yung mga ano na yan, yung mga judges na West. yan para mabili Madali. nila. Oo. Kasi alam naman natin, napakarami nilang mga ginagawang illegal. Nako. Siyempre, pag illegal ang ginagawa mo, Diyan ka tatakbo ngayon. diyan ka mapupunta. Oo, ngayon, pagka hindi na corruptible ang mga judges, Ay, makukulong wala na, pa. makukulong sila. Oo. At malaking ano yan, malaking sakit sa ulo ng mga korap ng mga ano yan. Kasi pag tinasan nila yung sahod niyan, mababawasan yun sa pangungurap nila. Tsaka mas tataas na yung ano nila, yung i-offer nila. Oh, syempre, mas pataas. O, halimbawa, magkano yung kanina? Magkano yung isang buwan ng ano? 120K. 120. Halimbawa, na Malaki itinaas pasweldo ni ng Jay, ano yan. Malaki pa sweldo mo, Jay. Malaki pa sweldo ni Jay, Sa piska, sa ano yun? Sa Supreme Court Judge yan Ako nag-aral ako sa international school eh. Nag-aral ba sila doon? Uy. Ayun, nayabang. Ayun pa. Hindi, ito halimbawa, maging 300K ang sahod niyan. So, doble. So, yung mga kailangan bayaran or yung mga magbabayad sa mga bayarang mga piskal or yung iba, yung ano pangalan? Mga judge. Mga judge. Judikatura. Oo, iisipin nun, babayaran mo kung 100K, 300K sinasahod ko. Hindi pwede yun. Isampal ko sa iyong pinibigay. Oo, kaya kailangan mataas. Kaya yun, siguro tama nga si Boss Dada na medyo hindi nila talaga gagawin yan. Sampal sa kanila yan. Sa tingin ko, ito talaga purpose nito. Kaya gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy ito para hindi na mabayaran yung mga huwes. Ikaw ba naman, kakarampot ang susweldohin mo at pinakitaan ka ng ganito kakapal, talagang mababaling ang tingin mo dyan at baka mamaya biglang dadakutin mo yan sigurado, no? Pagka ganon. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero meron at meron. Kasi dito sa Pilipinas, napakaraming korap eh. At may singit ko lang, iilan pa lang po ito sa mga ano ni Pastor. Parang ito pa lang ata ay Ilan pa lang? nasa 50% pa lang. Wala pa, hindi. Wala Isa pa lang ba? yan. Okay, Isa tamo, lang yan. wala pa Bibigyan pala. namin kayo ng bibigyan namin kayo ng quick overview. I-discuss natin to sa mga live streams namin. Kulang Ayan. talaga yung oras namin dito. Oo. Sobrang dami ng mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Senador at tatakbo, kala mo presidente. Oo. Meron siyang poverty and inequality, poverty alleviation bills. Ay, grabe. Ayan. Parang Parang si nasigadun. Nasigadun. Umawala na ng trabaho si Gadun. Diyos Kawawa mio. naman si Gadun. Hindi, baka sakali may matutunan si Gadun kay Pastor. Ayan. Anti-Corruption o Freedom of Information Act. Ayan. Meron siyang anti-corruption measures. Nako. Tapos meron din siyang healthcare reforms. Ano pa? Ilan pa lang yan. Ito pa. Meron siyang education improvement initiatives. Nako, dami pati sa yan. edukasyon. Ano pa? Environmental legislation. May gagawin siya tungkol sa expert siya dyan. Oo. Glory Mountain. Actually, Glory boss na, Mountain. lahat ng sinasabi mo, patuloy muna kita, lahat sige. ng sinasabi mo na yan, napaka-posible. Kasi ginagawa na ni Pastor yan sa Yan, kingdom. tama. Lahat ng sinabi mo, Basic na basic. Kaya nga ang bilis. Ilang araw pa lang. Ang dami niya na turismo. Oo. Meron din siyang plano sa turismo. Saan pa? Ano pa yung mga nakikita natin dito? Ito, ano lang to quick overview lang to. Naku po, ang haba. Ayan. Ilang pages yan? Eradication of corruption. Corruption Naku, talaga. delikado kayo dito at madami pang iba. I-discuss natin 'yan sa ibang mga sa ibang mga araw at lalo sa mga live streams namin. Abangan niyo 'yan kasi ipinadala na sa atin yung syempre. kabuuan ng kanyang mga Kabuuan. plan. Tsaka hindi to basta pangako lang Ginagawa Hindi to na basta yan,
47 pages ito. 47 pages ng kanyang mga plano Ang sa dami ng Pilipinas. postada. Napakarami. Tsaka ito kasi, Master, maputo lang kita. Kung matatandaan nyo, yung mga katulad lang kung ano yung mga nakikita natin, katulad ng Glory Mountain, Prayer Mountain, yung Cathedral, yung Kingdom, mga sinabi noon niya ni Pastor na nagawa niya na ngayon. Kaya yung mga sinasabi niya ngayon na mga ipapatupad niyang batas, kaya niyang gawin niya, naniniwala ako dyan. Correct. At ako, kaya nga, gustong-gusto kong ikampanya ito si Pastor Repollo Kibuloy kasi gusto niyang wakasan itong pinakamalaking problema natin sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ang pinakamalaki talagang problema natin ay korupsyon. Pag yan ang nawala, nako po, uunlad ng Pilipinas. At hindi malayong umunlad ng Pilipinas kung ang mga magiging lingkod bayan natin ay matitino at hindi nang uumit ng pera na galing sa kaban ng bayan. Kaya ako, kahit nakapikit ako, ay boboto ko si Pastor Kibuloy. Kahit sabihin, Ginising nila ang dragon eh. ginising eh. Wala namang plano to si Pastor na magpolitika eh. Oo. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung may plano talaga to magpolitika, panahon pa lang ni PRD, sana pumosisyon na siya. Pumosisyon Humingi na sana siya ng mga cabinet positions or ng mga positions sa gobyerno. Pero hindi. Instead na siyang makinabang, nawalan pa nga siya dahil gumastos pa siya para sa Pilipinas. 2 Kaya bilyon. lang, pinulitikan nyo kasi. Tsaka kayang-kaya ni Pastor na magpapwesto. Sa din namin tinulungan ng mga politiko niyan eh. Correct. Kaya halos lahat ng politiko na nakilala natin sa May picture sa kanya. Pilipinas, nandun sa kay OJC, may mga katibayan, may ebidensya na. Tsaka hindi si Pastor ang pumupunta dun sa mga politiko. Kundi sila. yung mga politiko ang pumupunta sa kay OJC. Mga politiko ang pumupunta kay Pastor. Pero nasaan na kaya yung mga politiko na yun ngayon? Ewan ko nga eh. Minsan napagtatanto ko nga rin. Nasaan na kaya sila? Nananahimik lang. Pagka senador na si Pastor, mababait na naman yan. Ganun na talaga Ganun eh. lang yan. Ganun lang talaga buhay eh. Kaya katulad nung lagi natin sinasabi, nako po, ginising nyo si Pastor Kibuloy, nananahimik yung tao, pinulitika ninyo. Ngayon, correct. papasok siya sa politika, babaguhin niya yung nakasanayan ng tao. Yan. Pero- Babaguhin niya yung nakasanayan ng mga corrupt dyan sa Senado. Pero aliwanagin lang natin hindi si Pastor tumatakbo para maghigante. No, hindi. Gusto niya ituwid lahat ng mga pagkakamali na nangyayari ngayon. Walang nakalagay dito Na paghihigante. na paghihigante. Wala. Nakalagay dito reforma, pati kapulisan. Correct. Oh, di ba? Usually ang pulis, masamahan loob dapat nila diyan, pero hindi. Marami silang mga reforma Magagandang at plano. maraming mga magagandang plano para sa mga uniformado natin. Yun. Kasi yung mga uniformado natin ngayon, agrabyado talaga eh. Ginawa talaga silang mga aso ng administrasyon eh. Pero ito, gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy, ibabalik niya sa dating ibabalik niya Yung sa dangal. pulis yung dating dangal. Yung dangal. Yung Dapat- dangal na kinuha, binigay ni PRD, kinuha nila, ibabalik ni Pastor Kasi Kibuloy. 'di ba, pagka yung mga batang lalaki, dati pag tinanong mo, ikaw Utoy, ano ang gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko maging pulis, gusto ko maging sundalo. Kung yung mga magulang nakikita nila na hindi maganda ang ginagawa ng ating kapulisan, syempre, huwag ka na magpulis. Syempre, sasabihin ng mga magulang. Pero hindi ko naman nila lahat. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung nangyari doon sa Davao, no? Kasi napakasama po talaga dahil nandun po kami. Nakita po namin mula umpisa hanggang sa huling araw ng pagkubkob nila. So yun, pero si Pastor Apollo Kibuloy ay tumatakbo para hindi maghiganti. Bagkus, ituwid. At tutulungan pa nga niya yung mga kapulisan. At hindi yan imposible, no? Mangyayari yan dahil doon mismo sa compound. Biruin mo, 16 days kayong nilukob, pinasama yung loob, sinaktan yung damdamin. Pero paglabas ng mga pulis, hinayaya ka pa ng mga taga-KOJC. Sila pa nagpapasalamat. Nagpapasalamat pa yung mga taga-KOJC. Meron nga tayong okasyon doon eh. Oo. Pinakain pa ng lechon. Pinakain ng lechon. May cake pa, may spaghetti. Oo. Kaya, yung mga taga-KOJC, wala talaga sa utak nila yung sa loob, sa damdamin, utak, yung paghihiganti. Lalo-lalo na si Sayang Pastor ang oras Apollo yan Kibuloy. Wala eh. Sayang ang oras sa pamumulitika. Nakita naman natin ngayon na nasasayang ang oras ng mga congressman, ng mga senador sa pamumulitika eh. Yun ang sinasabi ni PRD na maganda sa kanila na ako, pag nanalo ako, hindi ko iniisip yung susunod na eleksyon. Correct. Pag nanalo ako, magtatrabaho ako. Kung iboto nila ako sa susunod, Salamat. good. Kung hindi, ganun talaga. Kaya lang ang problema, no? Ito, may tanong pala ako sa inyo, mga kuya. Ano yan?
Pwera to kay labas dito si Senator Bato, Senator Bongo, at Senator Robin. May mga senator na ba na simula nung tumakbo, may mga nagawa ng mga kalsada, may mga nagawa ng mga court, or may nagawa ng center, meron na ba? Parang wala pa, ano? Hindi, usually kasi ang trabaho ng senador, magpasa ng mga batas. Magbalantas Yun na ng nga eh. batas. Magpasa ng mga batas. So, Kasi lagi ko kasi naririnig yan sa mga ibang senator, yung lalot kapag yung kanilang mga, may kita mo, para daw sila sa kabataan, para daw sila sa mga mahihirap, para daw sila sa mga matatanda. Pero makikita mo, wala naman silang nagagawang ganun. Na Si nakakatulong sa pastor nga, matatanda. hindi pa senator, may mga nagawa ng ganun eh. Diba? Hindi, tsaka pag nakita ninyo yung mga plataforma ni Pastor, itong mga gusto niyang baguhin, yung mga bills na ipinasa niya, pag nakita mo, talagang komprehensibo. Iyo. O, kumbaga, yung pagpapasahan niya, pag ito'y naging naisa batas, pag na-approve ito, yung makakakuha nito na ahensya, halimbawa, kung health, yung health na yung kagawaran ng kalusugan, yung makakakuha, madali na para sa kanya kasi na-streamline nailatag na ni Pastor Apollo Quiboloy. Tsaka malinaw, pagkakaano ni Pastor eh. Malinaw pagkakalatag talaga niya. Maiintindihan kahit ordinaryong tao. Okay. Tsaka napaka mahalaga yung mga batas na yan na ni Pastor dahil ang tanong bakit hindi yan nagawa na iba? Hindi natin Ayun alam. nga, yun nga, dun, walang pastor Walang Pastor Quiboloy, nag-iisa yan eh. Nag-iisa. Kaya huwag Ngayon, nyo nagsayangin magsiset yung siya ng pagkakataon standard. nyo. Mag-set siya ng standards ngayon. Kasi siya yung magiging kauna-unahang senador na talagang magtatrabaho para sa Pilipinas. Hindi yung hearing. Okay, Hindi sayang ganun. eh. Gastos. Kung sakali mang siyang mag-iimbestiga, in aid of legislation talaga, gagawa pa siya ng mga batas na mas lalo pang mapapabuti yung mga existing na mga batas na natin. Kasi in place naman na lahat yan eh. Pag nakita mo si Pastor Apollo yung yung kanyang plataforma, may mga existing laws na eh. Ito yung existing law, ito yung meron tayo ngayon, kulang, dagdagan natin. I-revise na lang. Ganun ang ginagawa niya eh. So, mayroon na siyang, hindi siya nangangako ng galing sa zero. Katulad niyan, pabababain ko ang presyo ng bigas, 20 pesos. Specific, nagawa na ba? Nangyari na ba? Wala. Hindi pa. Tanungin mo sila, anong timeline nila? Pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Pag-usapan Tsaka, natin. makukuha ba natin to ngayon? Hindi. Palagay ko sa na. Hindi, next month nga daw eh. Next month, bababa ang big version ng bigas. Next Oo. month, pagka dumating yung next month, Puro politika kasi ginagawa nila. Tsaka yung pangangako nila sa tao, gusto na talaga nilang manalo. Hindi na magtatrabaho ang mga yan. Katulad itong mga congressman. Puro hearing. Oo. O si Inday Sara. Trabaho Ano na daw? work. Malapit na daw siyang kasuhan ng plunder. talaga? Oo. Oo, Sige. kakasuhan na daw ng plunder. At ang gusto magkaso sa kanya, Sino? yung may mga kaso sa ombudsman. Katulad to si Don Gonzales. Gusto pa mandamay eh, no? Si Don Gonzales, may kaso sa ombudsman. Nung nakaraan lang sa Pampanga, nagsusumbong sa atin yung mga taga Pampanga, yung diken niya, gumigay. Bumigay kasi walang bakal. Oo, Nako. dahil substandard. Oo, walang hiya. Tsaka may mga may mga kumakalat pang mga bali-balita. Ito, di umano ha. O meron daw yung construction firm Nako. na dyan daw fina-funnel ng DPWH, yung mga projects, sino pinapasubcon sa kanila. So, sila nag-approve ng budget para sa project, bibigay sa DPWH, tapos yung DPWH, sa kanila din ibabalik. Ay, ang galing. Magkano Ang kaya galing ng yung magkano kaya yung simento diyan sa construction firm ni Yun ang hindi natin alam. May construction na daw, supply pa ata daw to eh. Nako, yan lang. Simento, Kong, nagpapagawa ako ng bahay, baka mas mura-mura dyan sa inyo. Kasi, Papagawa din ako. Magkano ba semento dyan? Oo. At eto pa, may mga viral video at picture na yung mga nasirang tulay sa iba't ibang lugar dahil sa bagyo ngayon. Eh bakit daw walang mga bakal? Naku po, yari tayo dyan. Nasa bulsa na ata yung bakal eh. Mabuti nga nagkasya sa bulsa yung bakal. Kaya nga talagang doon tayo talaga dirindire sa mga hipokritong mga ito na ang lakas ng loob na manilip na kesyo korap. Ito hindi ko maintindihan mga partner ha. Ang sinasabi kasi nila, hindi daw maipaliwanag ni Inday Sara yung 125. kung saan niya ginastos.
Eh, sa hearing naman nila, nakikita naman natin na may breakdown naman. Kaya nga. So, anong tawag dun sa breakdown na yun? Hindi. Ibig sabihin nito, ginagamit lang talaga nila yung sitwasyon na yan. Kaya nga, Oo. mali yung sinasabi nila na hindi maipaliwanag ni Inday Sara. Kasi the fact na meron kayong breakdown kung saan ginastos yung pera, Yun mismo yun paliwanag na na yung yun. paliwanag. Ano Paliwanag hindi na yun maipaliwanag? eh. Oo. Sige, go ahead. Naipapaliwanag ni VP Sara. Kaso ayaw niyo naman Ayaw tanggapin tanggapin. yung paliwanag ni VP Sara. Kasi gusto niyo na kayo ang paniwalaan ng taong bayan. Ayaw niyo na paniwalaan ng taong bayan si VP Sara. Naipapaliwanag ng maayos sa inyo eh. Kaso ayaw niyo tanggapin. So sino may mali dito? Kayo yun. May liquidation, pirmado ng COA, nakalagay. Ang sinasabi lang nila, sobrang mahal naman ito. Oh, sayang yung presyo eh. Ganyan din naman kayo eh. Hindi. Di ba? Ang ano kasi, ang gusto ata mangyari na kasi neto, aminin ni BP Sara na nangurap siya. Paano mo aaminin na wala naman talaga? At wala sa bukabularyo ng mga Duterte Kagabi. ang mangurap. Wag nyo igagaya sa inyo. Kayo yung may mga kaso sa ombudsman Tapos kayo yung katingkat nakasuhan ng plunder si BP Sara Duterte. Di ituloy nyo kung may ebidensya kayo. Wala namang problema. Partner, kagabi kausap natin si Kuya Amado Bagatsing. Ay, oo. Siya din daw mismo, napakarami niyang mga notice of disallowances before. Nako. Na nasettle naman niya. Dahil sa kanyang pagpapaliwanag. Oo. Hindi naman daw ibig sabihin na meron kang notice of disallowance, nangurap ka na. Ibig sabihin, your answer, kumbaga, kailangan mo sagutin yung ipinadala sa'yo ng COA. Oo. And sa February pa po ang katapusan nung pagsagot na yon. Kailangan before February masagot na nila yon. Kasi pag lagpas ng February at hindi mo pa nasagot yon, pwede ka nang kasuhan ng COA. Correct. Oo. Nang hindi mo maipaliwanag yung discrepancy o Unexplained, nung iyong kumbaga hindi mo na i-balance yung mga pondo mo at saka yung ibinigay mo Tsaka sa yung kanilang report. Oo. So, yun ang problema natin. Pinangungunahan ng Kongreso yung trabaho ng COA. Sinusupersede nila yung trabaho ng COA. Yung trabaho ng COA yan eh. Oo. Antayin natin yung COA na binigyan ng binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas yan para mag-audit eh. Hindi, tanggalin na natin yung COA kung sila Ayun na naman nga, pala. kung ganun ang gagawin natin, tanggalin na natin yung COA. Diba? Kung kung yung attorney at judge or tinatawag na korte, mas pinangungunahan ng mga congressman Yan pa kaya ng di ba? Mas magaling pa sila. Kung makapangmusga nga sila sa tao na kinakaharap nila dyan sa mga hearing nila, talagang kulang na lang, ipasok na sa selde. Tsaka ito biruin nyo mga kababayan, si BP Sara Duterte ay wala po yan na nakabinbin na kaso sa ombudsman. Ito ay malinaw na propaganda at pamumulitika lamang. Dahil alam nyo, kahit kayo alam ninyo kung gaano kalakas si BP Sara Duterte. Dapat nga siya presidente natin ngayon kung hindi lang siya nabudol ng magkapatid, di ba? So, eto mga kababayan, ngayon pa lang, huwag na po kayo maniniwala sa mga propaganda, lalong-lalo na yung mga politiko na may nakabinbin na kaso sa ombudsman. Sino pa paniwalaan natin? Yung walang kaso? O yung walang nakabinbin na kaso? O yung meron? Doon na lang. Ganun lang kasimple. At ito, ito na yung pinaka last message ko na rin, mga kababayan, kayo ba? Papayag ba kayong kasuhan ng plunder etong si BP Sara? So parang napakalayo at tawag dito, alam naman natin na kada may mga sakuna, lalong-lalo na dyan sa Bagyo, nangunguna ang Office of the Vice President sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi katulad ng iba, tapos na yung tapos na yung barko bago dumating yung bangka. Tapos ito ay Bagyo. Bagyo. Yung barko. Barko tuloy. Ito naman sa akin, Napaisip ako doon, Tapos na yung barko bago dumating. Tapos na yung Bagyo bago Hindi na dumating kailangan ang yung barko. Bangka na. Bangka na. Hindi pala barko. Ito ang sa akin, mga partner. May super long weekend. Gustong-gusto ng presidente natin yan. Ay, oo. Kasi holiday. Ito, Undas. bago ka magsalita, Oo. ito kanina busit ako, Kasi feeling ko, yung mga nasa gobyerno ngayon ay mga tamad na naman. Bakit? Oo.
Kasi kanina, Ano na naman? kumukuha ako ng permit. Naku po. Kukuha ako ng permit, wala daw yung mag-i-issue ng permit, naka-leave na. Wow. Naka-leave na. Tapos si So, walang si- reliever. Walang reliever. Yung asawa ko naman, nagpunta sa City Hall, di ko muna papangalanan kasi napapasensyahan pa Oo, naman. hindi naman sa Cavite yan eh. O, sige. oh. wala rin, naka-leave na rin. Nakalib na yung City Hall. Magkaibang munisipyo pinuntahan namin, Naka-leave yung na. mag-i-issue, parehas naka-leave. Walang ganyan nung panahon ni Duterte. Walang lunch break nun Di ba? December pa nga dati noon eh. May isang chances, may isang pagkakataon no, na holiday, tinanggal niya, di ba? Pero ngayon, hinahabaan lalo yung holiday. Hinabaan. Gusto ng presidente natin yan. Diba? Mahabang bakasyon. Siyempre, Tulog-tulog. ano yan, manonood dyan ng concert, Ay, manonood nako dyan po. ng, Oo. manonood dyan ng Netflix. Sana diba? all. So, undas. sige, long weekend. sorry, tuloy mo na yung okay lang, sinasabi mo. long weekend. Mag-ingat-ingat tayo, parating pong bagyo. Nako. Kung yung gobyerno natin ay kung yung gobyerno natin hindi tumitingin sa weather forecast, nagugulat pag may dumarating na bagyo, tayo na mag-adjust. Tingnan natin yung mga weather forecasting agencies. Nakikita naman dyan, may bagyo na papasok ngayon. Actually, yung mga kababayan natin dyan sa Batanes, sinasalanta na. ngayon. Kaya yung mga, tingnan ninyo kung tatamaan yung mga lugar ninyo ng bagyo. At kung kayo naman ay babiyay sa mga lugar na yan, kung hindi kayo magpapapigil, mag-ingat kayo kasi talagang inaabangan din itong undas kasi nagpupunta talaga yan sa mga sa mga puntod ng kanilang mga yumao. At diyan naman sa mga pupunta sa mga sementeryo, wag na matigas ang ulo. Pagkabawal dalhin to, wag nyo nang ipilit para walang gulo. Mag-ingat po kayo, stay dry, stay safe, and happy long weekend. Yun. At lagi kayong mag-ingat sa mga kapatid ng buhaya pag pupunta sila ng sementeryo. Kasi magnanakaw. At saka hindi lang sa kalsada, hindi lang doon sa sementeryo. Siyempre, yung iiwanan nating bahay, dapat safe, nakalak, at yung mga kuryente, Ang dahil dapat magnanakaw ngayon. Ha? Ang dahil magnanakaw. Baka, Ang dahil magnanakaw ngayon. Mababura tuloy yun. baka ikaw ay nagpunta. Labas loob no? Oo, ubusin ang ano mo. Grabe Ubusin sila magnanakaw ngayon. Yung iba dati nasa labas lang. Ngayon yung iba nasa gobyerno na eh. Ay, sorry. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Dudulas ako eh. Ayan na, Jay. But anyway, At bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown. aba 56 days na lang pala, Kabanateros. Pasko na. Ayan o. Malupit, ano? Ilang araw? 56 na lang. 56 days na lang. Parang 70 pa lang yung nakaraan, Matatapos na yung barko at darating na yung bangka. Napaisip ako na sabi ko. Ano naman, natapos na yung Ang barko. ganda hindi na sana, kailangan ng no? bangka. Ganda. Ustada, Master Jude, ang ganda na sana, no? Ganda eh. Oo, kaso laging, yung bangka, naging barko eh. galing. Hindi kasi lagi ko napapanaginipan yung bumangga daw yung barko sa flood control. Kaya yun. Maganda yung escape pero mo. ayos Ayun, naman. maraming salamat sa inyo. Nakapagdahilan ako. Kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang sa SM Pagtama, Palakpakan Pagmali, Banatan. Ako po si Boss Dada. At ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.